I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Yon ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa pag-alma ng kampo ni most wanted, self-appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa inyo mga kapatid, may karapatan ba ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na umalma sa 10 million pesos na inilabas na reward para sa paghuli niya at dagdagan pa balak nila? Meron tayong katanungan dyan, pwede niyong sasagutin at tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Wendell Talimo, makasama ninyo sa pagkakataong ito at sa mga suking taga-subaybay natin. Inaniyahan natin na huwag kalimutan na pindutin ang like. Huwag din kalimutan na mag-subscribe. Sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko man at hindi Katoliko? At meron tayong katanungan dyan na pwede niyong sasagutin dahil umalma ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa inilabas na 10 million reward at matapos ilabas yung 10 million reward, isa sa mga kasama niyang wanted, si Canada, ay nahuli na. At malapit pa sa headquarter ng PNP. Siya nahuli kung saan siya nagtatago. Umalma kasi ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang abogado. In a television interview, Topacio says the announcement of the reward being offered raises a lot of questions. According to Topacio, the reward should come from public funds and not from private individuals. He questions why private persons would be interested in the capture of Kibuloy. Yun. Bakit umano na interesado yung private individual at tanong nila bakit tinanggap din ng DILG? Kaya ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, Pakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. okay, sorry, nagkamali tayo. Hulyo na ngayon. Hunyo ang nalagay dyan. Okay. Yun mga kapatid, no? Na kine-question kasi ng kaniyang abogado bakit tinanggap daw ng kampo sa DILG ang naturang pabuya, no, sa individual. Dapat ayon sa kanila, kunin yan sa intelligence fund. At sino ba itong mga interesadong individual na gustong mahuli si Pastor Apollo Kibuloy? Kayo, gusto ba niyong mahuli si Pastor Apollo Kibuloy? Kung talagang nanindigan siyang wala siyang kasalanan at nauna na niyang sinabi na haharapin lang niya sa korte.
Ngayon, dito na sa korte. Yung nag-aabogado niyang senador noon na si Senador Padilla, nanawagan na din na dapat harapin niya sa korte. At matapos nag-press con ang DILG at PNP na inilabas nila ang 1 million plus 10 million para kay Kibuloy plus 1 million bawat isa sa kasama nito na mga wanted. So, agad-agad yung isa nahuli na. Ito'y ipinipresenta sa press conference. Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kay Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante at ilan sa mga kasama niya na ang kaso nila ay child abuse, no? Ito yung mga bata na 7610 at trafficking as ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, ito yung magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada. Sino kaya ang makatanggap sa 1 million na nagturo sa kinukutaan nitong si Canada na ayon sa balita malapit lang sa PNP headquarter. Okay, tuloy natin. Isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking ay nahuli na kahapon. Siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang 1:00 ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabantian, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, higit kumulang 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae na kamukha na nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na ₱1 million sa Emily Home Subdivision, Kabantian, Davao. Nung tanongin siya kung ganito itong tao na nakita niya ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng anonymous callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, ng masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, nahuli itong si Pauline Canada. And so mga kasama sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok na siya rito. Ito, pinipresentar na ng DILG at PNP si Pauline Canada, isa sa wanted na kasama ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero di ilabas yung mukha dahil matagal na ito na memorandum noon na pag magpresenta sa press conference lalo ng PNP, pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago. At nakita po ninyo kung kaano importante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski pa paano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga
Nagbabatikos tungkol sa reward o ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti. Ikayatin nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. So, ano ang mas mabuti? Yung tumulong na mahuli yung wanted o yung tumulong na tataguan ang wanted? Oh. Okay. So, tuloy natin. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Ako, ito lang ang may-ari sa self-proclaim na may-ari sa universe, may-ari sa buong mundo na lalong lumiliit yung mundong tinitirhan niya. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil. At may nagsabi na si Pastor Apollo Kibuloy ay nagparitoke na daw, nagparitoke na ng mukha, kahit pa kung nagparitoke siya. Pero sa 10 million plus dagdagan pa umano ito, lalong lumiliit talaga ang mundo ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh. So, abangan natin ito. Tuloy natin. Ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito. Pero din basta-basta itong paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Nauna nang napaulat meron siyang private army. Dalawa, may mga miyembro siya sa naturang siktang tatag niya na handa daw magpakamatay para kay Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed Son of God. At pangatlo, sinabi na ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya magpapahuli ng buhay. Ngayon, sa palagay ninyo, dahil umalma yung kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, yung abogado niya, kaugnay sa inilabas na 10 million plus dagdagan pa daw, at ito'y galing sa individual lang na nagbigay tumulong para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. May karapatan ba ang kampo niya na umalma, mag-react nitong 10 million na patong sa ulo niya? Pakinggan natin si Attorney Claire sa kanyang reaction dito. Television interview, Topacio says the announcement of the reward being offered raises a lot of questions. According to Topacio, the reward should come from public funds and not from private individuals. He questions why private persons would be interested in the capture of Kibuloy. So speaking of tanong, nagtatanong din si asan ba yun ang balita natin? Nagtatanong din, partner, ang kampo ni Pastor Kibuloy. Ano? Saan galing Ang alin? ang 10 million? Ang sagot dyan. Sino ang mga nag-donate Etong ng sagot. 10 million para sa pabuya? Etong sagot. Oo. Alam ko. Ha? Pero secret. Walang pagkakaiba ito sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi niya, alam ko kung saan si Pastor Apollo Kibuloy, pero secret. Oh, bakit ka sabihin secret? Oh, di ba ako pwedeng mag-secret? Oh, pwede naman mag-secret, di ba? Oh, hindi niyo pwedeng, Pilitin kang pilitin. Secret. Pero Oh, talaga. uso ang secret.
pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, tago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si pastor. Pero secret. Secret. Alam mo, Secret! pero may ano rito, partner. Ano? Oo, may sinasabi nga ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo tigit si Attorney Ferdinand Topacio, siya yung legal counsel Pastor. Questionable daw talaga ang pabuyang ipinatong sa ulo ng kanyang kliyente. Dahil hindi ito nagmula sa intelligence fund. So, ang tanong niya, hindi ba daw bawal ang gobyerno tumanggap ng kahit anong regalo o donasyon? Graft and corruption. Oo. Okay. Sa ganitong klase bang partner na intensyon na may voluntaryo na magdo-donate dahil gusto lang niyang tulungan ng gobyerno para mahanap itong hinahabol ng Estado, yung isang fugitive. Ito ba'y labag pa rin? Okay. Ito analysis ko Siyempre, kanya-kanya tayo analysis Kasi yun ang kine-question ngayon. Posible, ang pondo, kasi sinasabi, galing. Private. Oo, sa private. Sa mga kakilala. Okay? May mga voluntaryong nagbigay ng donasyon para sa 10 million na pabuya. Para sa ulo. Sa ulo. Na, may tayo, patakaran at batas na sinasabi, ang gobyerno bawal na tumanggap ng regalo kahit anong donasyon. Tama ka, grab yan, ng corruption. Tanong ko muna. Oo. Ito sa akin. Oo. Bago ka tumingin ng alleged violation ng gobyerno, ilabas mo muna si Kibuloy. Kasi siya yung unang nagbabiolate ng batas. Edi, unahin mo muna ilabas yan. Saka ko sasabihin sa'yo, hindi ako tatanggap ng donasyon. Dapat ganun. Kasi yung mga fugitive, for me, mga ganyan, tumatago, wala pa silang dapat karapatan. Dapat, you cannot question. Kasi ikaw mismo, nagbabiolate ka. Diba? Una yan. Pero pangalawa, sa akin, I don't think this is a donation to the government. Bakit? Kasi pag nagdo-donate ka sa government, you're giving something to the government. You're giving it as a gift. Hindi yun gift. Ang nangyari, may nagbigay, gobyerno tumanggap, naging para silang tagahawak. Kasi pero iba yung pahayag ni DILG Abalos, di pa umano nila nahawakan yung magbigay, yun ang magbigay sa informante. Doon ibigay sa informante. Yan, tuloy natin. Perang to, pag may lumabas na tao na makakapagturo kay Kibuloy, ibibigay. So, hindi yung donation kay government. Donation doon sa makakapagbigay. So, there's nothing wrong with that. Diba? Totoo naman, the government can't accept donation, especially the officers, the government officials. Kasi, depende sa amount. Pwedeng graft and corruption. Pero teka lang, hindi naman government yung kukuha ng pera Hindi yung bigay. Pinadaan lang, para siyang ahente. O kaya depository. O yan na, ano ka yan, para dun mahuli. O pag na may nakuha, let's say si Rod na nakahanap kay Kibuloy, kanya na ibibigay. O di kay Pastor, kay Pastor. Kay Rod. Diba? Kay Rod. So, kaya nga tinatanong natin, tax-free ba yan? Kasi ang makakakuha, at the end, yung beneficiary niya, yung nagbigay ng info. O so, there's nothing wrong with that. Sabi ni Talatak, tama, attorney. Agree kami lahat sa'yo. Very good. Ay, thank you. Actually, mga kayubi, ito talaga to Nung unang nilabas yan, nag-isip din ako. May bawal ba? Siyempre, nag-research ako. Wala akong ma-research. Pero ang na-research ko, parang 2 country lang ang allowed yung mga bounty hunters.
US saka tayo. Kasi na-allow natin na for a reward, mahuli to. So, parang dalawang bansa na lang yung allowed. Oo. O yung gumagamit nito. Na legal. Tayo saka US. Oo. Inisip ko, wala akong mahanap. Kung a private individual can donate. Oo. Anong violation? So, wala akong mahanap. So, ngayon mo lang tinanong, ngayon ko lang din naisip. Pero sabi ko, hindi naman siya donation. And at the same time, mga kayubi, di ba naging lawyer ako dun sa kaso ni Ramjen Revilla? Oo. At the time, di ba kapatid ni Ramon Revilla? Pinamatay. Di ba? Nagbigay siya eh. Si Senator? Oo. Nagbigay siya. Oh, wala namang commotion dun. Di ba? Nagbigay siya. Pero nakatanggap, yung nag-info. Oo. Pero mga kayubi, kasi dumaan sa polis. Yung reward money? Yung reward. Hindi ko alam kung binigay nilang buo. O bawas na? Walang tax yun Oo. So you're saying, okay, ang pabuya, kung galing sa private individual partner. Grabe ha, dumaan sa pulis. At di alam ni attorney kung ibinigay ba ng buo. Hindi man yun direkta mapupunta sa gobyerno. Hindi naman siya donation sa government eh. Dadaan lang yun. Oo. Parang, pero, hawakan mo yan ha. Yung pera na yan, kung sino man ang makakapagturo. Makakatulong. Oo. Parang ganon. Yun. Oo. Hindi yung donation. Diba? Parang game yan eh. Halimbawa, si ano bang kilalang sabon? Oo. Halimbawa, Mr. Clean. Wala na Mr. Clean eh. Okay na yan, di ba? Halimbawa, si Mr. Clean Soap. At that time, bar. O nagpa-contest siya. Halimbawa, dito sa RMN. Sige, Rod, pa-contest ha. Basta yung question and answer, pag masagot, bigay ito sa kanya. Hindi naman ikaw ang binigyan, di ba? Ikaw lang yung host. Pero sa ipapadaan. At sa ibibigay mo sa mananalo. O donation ko ba yun sa'yo? Hindi. Reward ko yun doon sa nanalo. Hindi bawal. At tingin ko wala pa nakaisip niya ngayon pa lang. Yes, oo. Ako din partner kanina, habang pinapakinggan ko yung interview kay Attorney Topacio, sabi ko, oo nga. Parang may punto din siya. Oo. Kaya sabi ko, yan ay itatanong ko sa'yo ngayong gabi. Para at least, pati ako, malinawagan. Kasi, mayroon din siya partner kung iisipin mo. At kung ibabase natin dito sa pataka sa palisiya, 'di ba? Batas na mayroon, 'di ba? Ng gobyerno. Pag sinabing donasyon, lalo tigit may pera involved yan. Oo. Ayaw ipasabi ni donor kung sino siya. Oo. May gagawa ka ba dun? Hindi naman nung government ang kukuha ng pera. Oo. Gobyernong humahabol. 'Di ba? Yes. Dito sa isang wanted. Okay. Ngayon, siyempre, dapat gobyerno din ang gumawa ng paraan. Yes. Sa kung paano nila mahuhuli. Kasi sila naman yung authority. Exactly. Ngayon, may tutulong, may magbigay. Magdodonate ako. Ibigay ko lang yan. Sa DILG. Oo. So kung ano yung purpose ni donor, wala ka ng pakialam dun. Basta si donor, magbibigay doong donation doon sa it's not really a donation, it's a reward. Magbibigay ng reward doon sa makakapagturo. So yun. Okay, sige. Malinaw pa sa sikat ng araw dahil dyan. Ako, napakabilis ng ating oras, mga kasama. It's 8. May kasalanan tayo, partner ha. Si Angela. Bukas mag-one topic tayo kasi para yun ang reaksyon nila ni Attorney Claire Castro, mga kapatid, kaugnay sa pag-alma nitong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na tumanggap ng donasyon na milyong halaga para magiging reward sa paghuli nitong founder ng Kingdom of Jesus Christ na most wanted, Pastor Apollo Kibuloy. At pagulang, matapos inilabas yung reward money, mga kapatid, na 10 million ang kay Pastor Apollo Kibuloy plus 1 million tag-iisa sa mga kasama nito. So, isa sa kaniyang mga kasamahang wanted na si Pauline Canada, na-aristo agad. Nung Huwebes yun, at saan na-aristo? Sa subdivision sa Davao. At ayon sa ulat, napakalapit lang
sa PNP headquarter daw. So, naganap yung paghuli kay Pauline Canada 2 araw. Matapos mag-alok ng pabuya ang gobyerno sa ika-aaresto ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na wanted kasama sa kanilang founder na self-proclaimed appointed son of God si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy may balak pa umano ayon sa PNP na dagdagan ang 10 million pesos na pabuya. Sino ba yung tag 1 million pesos? Gusto ba ninyong makatanggap ng milyon? Lalo na dyan sa Davao City. Sige, nahuli na si Pauline Canada. Ang mga kasama nila si Crescenta Canada, si Ingrid Canada. 3 pala itong Canada. Crescenti Canada, Ingrid Canada, si Pauline Canada na naaresto na, at meron pang Sylvia Camananis, na kasalukuyan pang nagtatago ngayon sa kaso na kinaharap nila na nilipat na sa Maynila, mga kapatid, yung child prostitution. Di basta-basta yan na kaso. Child prostitution, meron pang sexual abuse, at ito, walang piyansa na yan, yung human trafficking. At meron pang act of neglect, meron pang abuse, meron pang cruelty, meron pang exploitation, patong-patong na talaga ang mga kaso nila. At ang mga kasong ito, sa panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam niyo naman, dahil spiritual advisor niya si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya di nakagalaw yung mga kaso niya. Dahil una, sa fiskal pa lamang ng Davao na epicenter mismo ni Pastor Apollo Kibuloy, ano nangyari? Dismiss ang kaso. At si Pastor Apollo Kibuloy sa pahayag pa niya, sabi niya na tinawagan daw umano siya sa Secretary ng Department of Justice, si Remulla. Di nag-react si Remulla dito na sabi na pwedeng ibasura. Pero muling na bigyang buhay ang kaso nang tinitira ni Pastor Apollo Kibuloy para kasing untouchable talaga siya. First Lady, ang House Speaker, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, tinawag pa niya na nagvuvudo, yung occult practice, nagvuvudo daw, para bang kulam o barang sa mga kalaban na ginawa sa Malacanang. At hindi lang, sabi pa niya na nagda-drugs daw. Yun. So, ang nangyari, naisampa ang naturang kaso. Bago dyan, may naganap na Senate hearing, nagiging wanted na din siya dahil naglabas ng arrest warrant para piliting haharap siya. Pero nanindigan talaga si Pastor Apollo Kibuloy na haharap lamang siya pag ang mga kasong ito'y madala sa korte. Dahil para sa kanya, kahit sa kanyang mga abogado, at kahit sa kanyang mga miyembro, yun ang tamang lugar kung saan haharapin niya ang kaso. Pero ngayon,
Asa na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Oh. So, mahuli kaya nitong paglabas ng 10 million at balak pang dagdagan? Abangan ang sunod na kabanata. Mahuli kaya sila? Di ba matapos itong buwan ng Hulyo? Abangan ang susunod na kabanata. So, totoo talaga ang kasabihan na wither lang. Pastor Apollo Kibuloy parang untouchable na siya dahil meron siyang sariling kaharian at maraming mga matalik niyang kaibigan na politiko. Dami siyang koneksyon, dami siyang kaibigan sa military, sa PNP, at kahit sa NBI, sa media, mga vloggers pa. Dami siyang mga. At kilalang kilala talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yun talaga. Ano ang kabuluhan na dami kang pera, malawak ang koneksyon mo, kilala-kilala ka, pagkatapos San Mateo Kapitulo 7, versikulo 22-23, di ka kilala sa langit. Okay? Sa pagkakataong ito, pasok tayo sa punto por punto mga kapatid. Abangan natin itong mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo na ang balak nilang pagdagdag sa reward para sa paghuli sa kanya.